Okay, inuna pa ang kasal kaysa sa bagyo. Yan yung komento ng ating mga kababayan. Alam nyo kasi guys, kahapon na October 31 ay kasal ni Mix. Ayan. At ang presidente ay isa sa mga ninong. Tama ba, ninong? Yan yan ang ating Pangulong Marcos nasa kasal habang binabagyo ng signal number 5 ang Batanes. Kaya naman ay medyo ang mga kababayan natin ay nalungkot. Sabi kagaya dito sa sabi ni Rose Bing, siyempre mas importante umattend ng kasal, ayan, kaysa asikasuhin ang binabagyong Batanes na signal number 5. Yan yung kanyang komento, diba? So bilang Pangulo ng Pilipinas, ay meron tayong Pahula Pinoy Henyo for GCash. Tignan natin kung magkano dyan ang aabotin. Galingan nyo guys. By the way, today ay November 1. Ayan. Tama ba? November 1 na ba? Yes, November 1. November 1 pala. 31 kahapon. Pasensya, nakakalimutan ko Okay. So, sana may manalo dyan sa baba. Pag-usapan natin yung about sa nangyaring bagyong Christine at yung bagyong Leon. Si Leon, yung signal number 5 na habang may bagyo ay nandun sa kasal si Pangulong Marcos. Kaya nga napakomment yung isang ating kababayan, sabi niya, inuna pa ang kasal kaysa sa bagyo. Kasi nung bagyong Christine, ang update ngayon ng NDMRRC, tama ba? Ay umabot na ng napakalungkot guys. Umabot na ng 125 ang casualties. Tignan natin. Ayon sa report dito sa Bicol Reporter, sabi dito, breaking, sabi niya dito, pakita natin. Breaking, ayan. Malabo pa. Ang sabi dito ay ballpen. Breaking, 125 patay dahil sa pananalasan ng bagyong Christine sa bansa. ODC and the RRMC. Umakyat na sa 125 katao ang naitalang nasawi matapos manalasa ang bagyong Christine sa bansa ayon sa ulat, di ba? Yun yung yun sana yung kinonsider ni Pangulong Bongbong Marcos, may parating na bagyo, and then alam naman ng lahat na meron weather forecast na talagang malakas, signal number 5. Bilang Pangulo, ayan, for GCash, dapat ay hindi ka na nag-attend ng kasal. Para sa akin lang naman, kasi nga ay kung priority, first priority yung mamamayan, dapat nagpadala ka na lang ng representative mo doon sa kasal. Nandyan naman yung mga yung asawa, yung anak, diba? Yung presence mo doon ay naintindihan na nung ikakasal kung bakit na hindi ka naka-attend, diba? Kung sakali, yun yung sa akin, para maiwas sa intriga. Kagaya nung nangyari kay VP Sara, nung bagyong Christine naman ay umattend siya ng kasal, pero yung kanyang team naka-pwesto na, naka-ready na sila. Kumbaga ay kabaliktaran kasi yung nangyari kay Bongbong Marcos kay President. Nung bagyong Christine, nagmi-meeting pa lang kung ano yung gagawin. Yung kay VP Sara,
meron na silang nakaplano, meron na silang mga master plan. Kahit wala yung kanilang pinuno, pero nandun na yung kanyang team, nagre-ready na mga relief packs, di ba? Ipakita natin nung nangyaring Christine, kung bakit ito sana yung ginawang punto o di kaya ay dahilan na hindi na dapat umattend si Pangulong Marcos sa kasal nung kasagsagan ng bagyong Leon. After ng Christine, may bagyong Leon, may kasal. Binati ko si Sarah noong Christine, dapat hindi na niya ginawa, di ba? Kasi na sure ay babatikusin siya. Although hindi naman na news sa mga media, hindi na news na sa mga media, bakit kaya hindi lumalabas sa mga news? Siguro ay tinatago kagaya ng Duran. Naalala niyo po yung Duran na birthday niya? Na nag-invite siya ng yun nga, Duran. Napaka sikat na banda, international, ang laki ng talent fee, di ba? Ang sabi lang surprise daw. Hindi ako naniniwala na surprise yun, surprise na in-invite nila si Duran para sa party, hindi, di ba? So ayun, para sa akin lang ito yung kasi panoorin natin kung bakit inuulan si Pangulong Marcos nung kasagsagan ng bagyong Christine, kasi hindi daw niya alam ang kanyang gagawin. Ito yung video, pansinin natin. Asan na? Wait, namatay. Ayan. Well, we do we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Yan. Yung sabi niya, parang Pangulo ka pero hindi mo alam ang gagawin mo. Di ba? Kaya sabi nga ni VP Sara, hindi ko kasalanan kung sabi niya, hindi marunong magpresidente. Dapat pinakita niya dito sa bagyong Leon na dapat may bagyo, di ako makarating sa kasal ni kasal kasi may sumabay na malakas na bagyo, signal number 5. Dapat hindi na siya umattend. Ayan, nabatikos tuloy. So magbasa tayo ng mga comment. Sige, one more, panoorin natin ito para sa mga hindi nakapanood. Panoorin natin. Well, we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Okay. So, alam nyo na, ang ating pinapahulaan ay about sa ating Pangulo, about sa ating Presidente. Sana may manalo dyan. Habang tayo po ay nagbabasa ng mga comment ng mga marites dito sa ating comment. Ayan, sa mga nag-comment dyan, basahin natin ang kanilang mga komento. Kasi nga na-i-flash ito sa kanyang page, Bongbong Marcos. May nakita akong nag-comment doon dito sa sabi ni Pinky. Ayan, pakita natin. Ayan, basahin natin habang binabasa natin. Pagkahaba-haba ng comment ni Pinky. Ayan sa page ni Bongbong Marcos, ang ating presidente. Sabi niya dito, sige, Yugalbot. Ayan. When the president of the country and the middle of the storm, ravaging the most of the nation. Ayan.
resign to the idea that we are at the mercy of weather as we always were. Sabi, it tells, sige na nga, kasi nahirapan ako. Basahin ko na lang ng straight, sabi dito. It tells you so much of a man's character, its essence of abandon, clearly outlined by the facial expression, yung anong gagawin natin of confused admission. What we saw today is Bongbong Marcos is no longer a picture of an incompetent leader. Amen. Chungwa. Sampai. Det var sampai. Patatom. Det var dock sam. Kaya. Sampai. 不要这个讲。 Kaya. 换一个讲。 Lenloy ah. 我白的啊， Lenloy ah. 我白个头啊，白个头。 Kaya. 你快啊！ Ayaw na ng paa, gusto niya ng yung picture ng maganda ito. Kasi ang picture ng maganda ito. Lingloy, ito naman yung picture ng paa. Ayan. Kaya, di ba? Itong mga naninigarilyo, gusto ng mga picture ng babae. Okay, tuloy natin. Asa na yung comment ni Ma'am Pinky? Ang sabi niya dito, what we see today. Asa na yung kanyang music kaya? What we saw today is Bongbong Marcos is no longer a picture of an incompetent but of an impotent one. Impotent one, sabi dito. What we saw today in Bongbong Marcos. Ayan. Naulit ko na naman. last. What we saw today in Bongbong Marcos is no longer a picture of an incompetent leader but of an impotent one. As President Bongbong Marcos is not only weak but very brittle. Anong brittle? In his grasp. Ayan, brittle. Yung spelling niya ay B-R-I-T-T-L-A-N. Brittle. Ayan. Is an only weak but very brittle in his grasp of responsibilities born onto him by the oath he took. Ayan. As a man, Bongbong Marcos is a fragile as a thin straight of glass, protected by the people around him, acting like sheets of steel. So can be portray himself as a knight shining armor. Sabi dito, di ba? Take away all those people around him who keep him insulated from the recourse of ordinary Filipino daily struggle for survival. All the left with is an empty empathy, devoid of an siblings emotion that makes one human. Ayan. Bongbong Marcos is a broken man from within and without. He is a broken, he can no longer find pieces of himself to even make any attempt to put him back together. Yan yung comment sa page ni Bongbong Marcos nung nagkaroon siya ng press conference during sa bagyong Christine. Sabi naman ng isang nag-comment doon, pag di na kaya, baba na, kawawang bansa. Wala ka na dapat patunayan. Alam na namin. Oh my God. Pag di na kaya, baba na, kawawang bansa. Wala na dapat patunayan. Alam na namin. Sabi doon. I don't think nabababa ang isang presidente, voluntary. Hindi siya bababa kasi nga ay siyempre nasapan na siya na sa pinakamataas. Lalo ngayon na may mga naglalabasan na ganyan. Okay? So puntahan naman natin yung post. So tapos doon yung sa Bagyo, Bagyo. Punta naman tayo dito sa sa Kasal.
sa kasal, sa kasal. Okay? Sa kasal ni inatindaran ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, asan na ba yun? Kasal. At ang nakapagkakan kasi, ang isa sa mga nakaka-disappoint, may nakita akong picture. Yung mga cabinet member, tapos siya, picture mo kami para kunwari may ginagawa. Ayan o. Nakita niyo na ba ito sa Facebook? Tinuturo nila yung papel. Sabay-sabay silang nakaturo sa papel. Nandito yung si Pangulo, ayan o. Ito si Pangulo, ayan o. Di makita? Yan. Ito si Pangulo natin. Ito yung sa DILG. Bagong secretary. Si Remulla. Diba? Yan. So, bakit kailangan pong mag-post ng gano'n na ang tawag ko ng kaipalan, huwag pa nang mag-post ng mga gano'n. Kasi parang sinasadya ba? Uy, ganito, kunan mo kami, gano'n. Ngunit na, parang, yung ngayon, kasi sabay-sabay, nakaganyan silang lahat ng kamay. Light, camera, action! Yan, nag-e-epal-epal pa kayo dyan, ang daming namatay, especially sa Batangas, no? Meron isang, I think hindi yung anak ba niya, tama ba? Last yung asawa niya, natabunan na landslide, Yun, nakakalungkot, Sa Batangas, nasa 47 ang nasawi. Kaya nakakalungkot case. Doon naman sa Kabikulan ay umabot na sa 29, 4 ang nawawala, 9 ang sugatan. Dito sabi ni, kasi nag-research ako, then sa ABS-CBN casualty count subject to the verification, ayan, as of, 125. Ang dami guys, ang daming namatay. Okay, so dito na tayo sa kasal naman. Bilang isang presidente, sige, sana may manalo dyan. I don't mean to dampen their happiness, but I find hypocrisy of their supporters hard to ignore when, when VP Sara attended the weddings in Cebu, there was public outreach, yet there is a complete silence as many national government officials attended the wedding of Mix in Chino in the middle of Super Typhoon Leon. Yung kay VP Sara kasi hindi siya yung may full of responsibility sa pamamalakad ng bansa. Pangulo ang dapat nakapanap. Kaya dapat meron na siyang learn from the experience. Yung nangyaring Christine, umabot ng 100 plus ang namatay. Kailan ba yung October 24, tama ba? Then October 31 kahapon, yung sakon naman yung bagyong napakalakas na Leon, di ba? Nandun nakalagay nga sa mga weather forecast, umabot ng signal number 5. So dapat hindi na siya nag-attend para naman na ipakita niya yung sinseridad niya, di ba? Yung sinseridad. Kasi nga ay ikaw na ang Pangulo, wag ka nang magpande sa mga social life. Kung mahilig ka sa parties, lagi kong sinasabi, pag mahilig kayo sa mga party, mahilig kayo sa mga alahas, luxury items, kalimutan nyo na yon once na you are a public servant. Kasi nga, ang meron batas, I think batas ba, na dapat ang buhay ng isang public servant, or lalo na sa mga elect government official, ay dapat simple lang. Diba? Dapat maging simple lang. Okay? Okay, balikan natin tong kasal dito sa post. Okay? Dito sa post na to. Magbasa tayo ng comment dito. May comment dyan. I-open natin yung comment. Ayan yung comment. Ang comment, ayan. Ang sabi dito, siyempre pag sila pwede lahat,
pagtitropa kahit di ka puna-puna pilit gagawan ng issue. Ayan, tama naman ano. Ayan, kahapon nga binabagyo ng bagyo ang Batanes halid na nakamonitor sa pangyayari. Andon sa selebrasyon ng PCSO. Nag-happy kasama ang buong pamilya. Totoo ba? Ito sa PCSO daw. Ayun o. Ang sabi dito ni Kung Baha Asmipel. Ayan o. Binabasa lang na akin na disclaimer. Ang mga sinasabi natin ay minsan nakukuha lang natin sa mga comment. Ayan o. Ay, okay. Baka sabihin nyo naman ay basher. Oo naman, basher. Pero ko na. Nagkukuha tayo ng mga sentimento ng mga mamamayan. Ng ating mga kababayan. Ito ang sabi niya. Kahapon nga binabagyo ang Batanes nasa halip. Ayan, wait lang. May customer. May. 四號萬字花冇啊？may yawa. 你運錯，你個係咯，有50呀。 52啊，嚟， Okay, bilisan natin kasi nga ay 8 o'clock na. Palitan na ako ng aking katrabaho. Natulog. Okay. 52。啊，OK啊。Okay, continue natin habang nagbabasa ako ng comment. Andun sila sa celebration ng PCSO nag-happy kasama ang buong pamilya. Sabi naman dito, ang motto kasi ng Bangag admin ay at mga minions niya, stick to the plan. Basta pag Duterte hindi pwede, pero pag sila okay lang daw magsaya. Kaya sa buong 2 years ni Bangag, puro party, concert, travel. Siyempre pasip-sip kay adoy, kaya tahimik ang mga putragis kasama ang kanilang mga trolls. Umasa makukuha ang puto ng Davao. Ayan, ano pa? Abangan ang sunod na drama. Wala naman talagang asahan dyan. Wala talagang alam. Wait, leader, incompetent. Ayan, ano pa? Ipokrito naman talagang sa purchase nila. Pero kung si BP Sara News, isang linggo, pati media, bayarang media. Ayan. Grabe, malas. Grabe ang malasan na pamuyo. Ayan. Ano to sabi dito? Grabe ang malasan na sa pamuyo, kasal niya na ay bagyo ay ikon. Papuktot ang gabadili magsaba mabahuhay. Bisaya word yun na. Tigre kasi alang norte yon lang ang bagyo. Ayan, okay. Ano pa? Mas importante ang kasal, ayan, kaysa sa nasalanta. Kahit kailan talaga galing mo magkapag-super typhoon nasa kasalan ka. Nung si Christine di mo lang gagawin ito yun na. Alam mo na, puro. Ayan. Okay. Ano pa? Yung mga nag-post. Ito naman sa Truth Stream. Okay. When PR Ade went to Russia for his state visit and was informed there's about the Marawi since he can cut his trip short and went home to prioritize the problem, but this sitting president is so shameless, sabi ni Marian Ferreira. Oo, naalala ko dito nung pagdating ni Pangulong Duterte sa Russia. Umuwi agad, naiwan ng kanyang mga cabinet member. Diba? Correct me if I'm wrong, pero parang marami sa yata yon. May initial info siya, may pangyayaring ganun, pero di niya alam na itataon pala sa pag-alis ng bansa. Oh, yun, di ba? Okay, mag-cosplay costume sila sa Halloween. Nag-creative ba sa college? Ayan. Akala ko ba nasa Bangkok yan.
Tama ang mga tao pagkatapos daw ng bagyo. Ayan. Party. Social sa Alabang pa talaga, libot. Mga Mindanao pa naman. Ay, Alabang. Sa Alabang ba yun? Kaya pala lakas ng loob. Kasal ba talaga o Halloween di mo feel? Ang saya yung totoo. Kala ko sa na sa... Di ba taga Mindanao yun? Sina... Megs. Nograles at saka yung si Gino. Sa bagay. Ito na. Kakamping talaga, napakalinis nyo. Ano na yung what? Sounds. Napakalinis nyo. At red, totoo bias. Ako, pero doon tayo sa tama ha. Ayan. Dapat di tayo kinakasal. Wala namang masama pag kinasal ka sa may bagyo. Ang ating pinag-uusapan ay Pangulo. Ayan ang ating Pangulo. In times of crisis, dapat ikaw ay unahin mo yung kung ano yung prioridad. Okay? Ano pa? Siyempre, kailangan niya pangatawanan. First day. Kumain. Ay, i-review na natin yung sagot. Magbasa na tayo ng konti pa. Walang pakialam niya si Bangag sa taong bayan, napiktahan ng bagyo, kunwari lang pinagsasabi niya deep in mind, tuwang-tuwa. Tahimik ang ginagawa pagtanggol sa mamamayan. Ayan, bahala ang LG dyan, DSW dyan, basta importante ang kasal. Priority ang kasal. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mr. Chair, may naalala kong kaayo Okay, events muna before emergencies ang person. Okay? Problema, kabataan, okay. Ano pa? Piliin na lang natin yung mga napakasipag ang presidente, dapat kanyang gathering lagi, bahala ng emergency dyan. Bahala na din muna kayo sa Pilipino buhay nyo. Sariling sikap, andyan naman pala. Ayan. Mas malala si BBM kaysa kay Noynoy. Okay? Wala talagang delikadisa. Sim lang din kahit nasa meeting, wala din naman plano. Sabi nga niya, anong bang gagawin? Yun yung huwag mo sabihin na pinapakita mo na parang hopeless ka. Ano dapat? Kapag leader ka, di kailangan maging sa'yo humuhugot ng lakas ang mga tao in times of crisis. Pakita mo sa kanila, kaya natin yan, ganun. Na kapag nakaready na ang lahat, huwag kayong magkaalala. Yung problema, wala ka rin na-ready nung bagyong Christine. Ano? Nung natapos yung bagyo, saka lang sila nag-donate ng mga bangka. Wala na, parang pelikula, no? Na after ng bakbakan, di ba? Saka lang dumating yung pulis. Ganun yung nangyari. Nung natapos yung bagyong Christine dyan sa Bicol, saka sila nag-donate ng mga bangka. Nakita nyo pa yun? Yung news ninyo? 7. Thank you, bro. Thank you. Okay, dyan magaling ang lahat, party attendant, kasi happy sayaw, kanta. Alright. Bakit niya sa Batanes, di ba naman tapos? Okay na guys. So, again, pag ang payo natin, o di kaya it's a reminder sa lahat ng government elect official na if may mga calamity, emergency, tapos meron na kayong naunang natugunan na kasal, ganun, okasyon na masasaya, I think i-cancel nyo, di ba? I-cancel nyo, magpadala kayo ng representative, no? Bilang leader, di ba? Ipakita nyo yung sense in that, kung paano kayo maglingkod, ganun dapat.
So ito yung ito yung sagot bago tayo mag-end, naka 30 minutes na. May yellow side. So, Bima. Usap. Sana may nanalo. Yan. Usap man. Ha? Usap. Ang tamang sagot ay Nakabang na rin. Ano ka? Kabangan. ay ang tamang sagot. Stop na. I-reveal natin yung sagot. Bilang Pangulo, di ba? Na nag-attend sa kasal sa kasagsagan ng Bagyong Leon na signal number 5 ay ngayon ay kasalukuyang binabatikos. Ay, ang tamang sagot ay stop. Ang tamang sagot ay English to Ayan. Maaraw malakas yung araw. Ito. Ayan, as president dapat ay straight forward. Ayan, straight forward. Straight forward, guys. Sana may nanalo Straight forward ka dapat sa mga desisyon. Okay? Straight forward ang tamang sagot bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Diretso dapat sa mga panahon na may kalamidad. Although yung kinasal ay very close sa'yo, o relative mo man yan o ano pa man yan, okay, dapat ay straightforward ka na wag kang munang a-attend kasi nga priority mo yung mga tao, yung mga nasa emergency, di ba? Okay, yun lang yung ating ang ating sagot. Sana may nanalo diyan. Maraming salamat. Sunma. Okay? Sunma. Summa na. Ay, sunma. Hanggang sa muli, guys, ng ating Pinoy Henyo. Ayan, disclaimer, ito ay Pinoy Henyo. Sa mga supporters o hindi supporters na mga iba't ibang mga politics, i-try natin to balance, try natin to analyze, okay? Maraming salamat, bye-bye! Thank you!